Alright guys, what's up guys? Ito ang episode 2 ng vlog natin patungkol kay Esteban. Ito, discuss natin yung mga honest issues natin. So, bago tayo magsimula about sa mga issues, start natin yung makina. Kasi, check natin kung gaano katagal ang aircon bago lumamig. Sige, start na natin. So, nakalagay dito is 37 sa loob ng sasakyan. Ang panahon, ano oras na ba ngayon? Ang oras ay alauna 1:39. Ayan. So, ganyan na start niya. Cold start. Start tayo ng 37 degrees. Una natin ang aircon. Sagad natin sa 4. So nag-start tayo ng aircon ay ano oras? 1:40. Tignan natin mamaya kung gaano kalamig after 5 minutes siguro. Check natin. Ang una kong ipo-point sa issue ay yung aircon leak dito sa may babayon. Parehas yan actually pa sa driver side saka sa passenger side. Ayan, merong ano dyan, may leak dyan sa ilalim. So yung pangalawa na issue ay yung delay na pag-shift. And medyo napansin ko lang na delayed yung shifting niya nung una kong drive dahil sobrang mataas yung RPM. Saka parang hindi pumapasok yung fourth gear. So papacheck pa natin yan. Nag-check ako online ng mga possible issue niyan palitin na siguro yung transmission fluid or sa solenoid, depende yan. Papacheck na lang natin yan at i-vlog din natin yung pag-check ng new unit. Ang next ay yung kalabog sa sa likod na pinto. Kailangan papakita ko sa inyo. Ito papakita ko, hindi pantay. Ito, itong side na to medyo nakabuka, yung sa kabila medyo ipit, diba? So yun sinasabi sa akin, hindi pantay yung pagkakalapat na ito. Ayan, hindi naman siya ganun ka major na issue para sa akin kasi nasasara at nalalak naman siya Yun nga lang, kapag medyo mabilis yung andar or kapag tumatakbo ng sasakyan, kumakalabog. Ayan. So, ano oras na ba? Check natin yung aircon. 32. So, nag-start tayo kanina 37. After 4 minutes, 32 na siya. At ang isa pa palang feature na itong sasakyan natin itong screen na to, meron din siyang camera. Kapag ni-reverse mo yung gear, ang gear pa talaga. Try natin i-reverse. Pagka-reverse na ganyan, ayan may camera. Naka number 2 lang yan. Binawasan ko kasi baka masyadong malakas sa recording. Ating gauge nasa 32 degrees. So ito nga pala, hindi ko nasabi kahapon, lalagyan ng cellphone. Kakabit mo diyan ganyan. Didikit mo lang yan. Naka-magnet. Hindi ko madedemo kasi itong gamit kong phone ngayon, iyan yung dinidikit ko dito. Nilalapat ko lang ganyan. Okay din, mabilis. Kasi hindi mo na kailangan magtanggal ng mano-mano Kumbaga ganito lang siya, didikit mo lang na ganyan. Lalapat mo lang na ganyan, mamamagnet na siya. So mag-i-stay na siyang ganyan. So pag kukunin mo, gagano mo. Hindi mo na kailangan na tanggalin mo, iangat mo pa yung mga katulad ng ibang holder, diba? So maganda yung ganitong style. So after 6 minutes, 30 na lang to. Medyo mainit pa rin yan, pero yung feel naman dito sa loob malamig na So ganito naman yung tunog ng fan sa harap. Ayan, parinig natin. Malakas yung tunog. Nakapwesto ko ngayon dito sa rear na upuan.
May lamig din naman na umaabot kahit papano. Naka number 2 yung fan. Medyo umaabot naman yung lamig dito. 29 degrees na. Ay rin yung nabawas na degrees na kanina 37 yata eh. So ngayon 29. Tapos yung isa pa nag-i-issue ko dito ay yung bukasan ng hood. Tama ba? Yung bukasan ng hood yung sa harap. Kasi sabi nila naputol daw yung cable. So ginawa na lang nila ng paraan. Ang ginawa nila pinalitan nila yung pinaka cable. Ang pinalit nga lang is masyadong maliit. Kasi wala tayong mga di ba? Wala dito sa atin na mga parts pa. Or meron man medyo malayo siguro. Hindi sila nag-provide ng nung pinaka cable para dito. So ginawa lang nila ng paraan. Sa labor na yon, parang inabot ako ng 2,000 plus eh. So, medyo pricey rin para sa ganong issue medyo mabigat na rin sa bulsa. Ulit, update ulit sa aircon. Ang ngayon ay 26 na after mga 12-13 minutes. So lang tayo, naka-steady lang tayo, hindi pa tayo mandar. Yan, after 13 minutes, almost 10 degrees yung binaba niya. From 33, 37 yata kanina. Sa dashcam naman ganito kalinaw. So yung date niyan ay hindi ko pa na-set. Mali yung date diyan sa dashcam. So may view rin siya dito sa likod. Meron din yun sa harap. Tapos pag prines mo to, magpapalit ng view. Ayan, yung sa likod, harap lang, naka-split yung likod sa harap na view. Tapos ayun, ganyan, binalik ko na ulit sa umpisa. Ito, hindi ko alam, salamin lang talaga siguro. Yung salpakan pala ng memory card nito nandito sa area na to. Ilulusot nyo lang ng ganun yan. Yung previous vlog, hindi ko na banggit pala yung itong pwedeng salpakan ng flash drive. Meron ding charger port. Tapos kung may na-download kang movie from USB flash drive, pwede ka rin manood dyan. So yan, kung may video ka, ganyan, may pwede kang manood. Malakas din yung volume diba? Malakas. Yan, tinesting lang natin, pinakita lang natin. Konting preview lang ulit sa loob ng sasakyan. Captain seat, pwedeng ganyan, may lalagyan ka ng inumin dyan or pagkain. Hindi pa ako nakakabili ng table meron dito nilalagay para kainan. So next time bibili rin tayo yan. Ito naman yung sa likod. So itong speaker na to, saka ito, yan, parehas gumagana yan. Punta tayo sa harap, pakita natin yung speaker din. Ito naman yun. Speaker ba, stereo yung tawag. Basta kung ano tawag dyan, yun na yun. Tapos ito naman yung sa driver side. Ito naman yung sa passenger side seat. Ayan. Ang isa sa kagandahan dito sa sasakyan na to, kapag nakapark kayo sa ilalim ng mga puno, bukas nyo lang tong pinto. Ilalim ng puno o sa dagat, ayun na, presko na. Kasi yung hangin dyan, tagusan yung hangin dyan. Meron dito sa area na to. Kung bubuksan nyo pa yung sa kabila, pwede rin. Ayan, bukas nyo lahat ang pinto. Gusto nyo, welcome kayo lahat. Bukas natin sa kabila para hitang kita. Ayan, buksan natin. Ayan, smooth lang din yung pagbukas diba? Ayos na ayos. Napakaganda na itong unit na to kasi very compact. Spell compact. Ayan, ganda diba? Makapili rin kayo ng kulay. Beige color, beige and black. Ang naka-register sa nito, LTO. Beige and black yata. Tapos ito ulit yung view. Diba? So price reveal tayo. Ang masasabi ko lang sa presyo kung ikukumpara natin yung price sa Cavite or dito sa Metro Manila versus sa Davao, siguro para sa akin pagdating dito sa atin sa Metro Manila or sa NCR,
Para siyang ano eh, pumapatak na plus 1 ano siguro, plus 100 thousand. Ang advantage sa Davao kasi mas mura, 'di ba? Pero kung galing ka dito sa Metro Manila at order ka, hindi mo ma-check yung pinaka-unit mo. So, kailangan mong pumunta ng Davao. Mas okay yung pupunta ka ng Davao. Tapos test drive mo muna yung unit mo. Pero ang naging case kasi sa akin, hindi ko siya na test drive eh. So, nagtiwala na lang ako sa builder. At ayun na. May mga add-ons ako dito. So, pumapatak yung mga basic dun is nasa, sabihin natin 200,000 yung base ng setup. Pero pag may mga additional ka like captain seat, yung may VIP ceiling na tinatawag, ako hindi ako nagpalagay ng VIP ceiling eh. Tapos nagpalagay kami ng roof rack, yan, may mga additional na dyan. So mas makakatipid kang kung bibili ka ng Davao. Yun nga lang, ang pinaka isa rin sa problem doon is pag nagka-issue yung unit, hindi mo madadala basta-basta sa kanila kasi nandito ka na sa NCR eh. Maghahanap ka na lang dito ng mekaniko. Ayun. So depende pa rin talaga sa iyo kung saan ka kung saan ka na lang inabutan ng desisyon mo. So sa amin, so far okay naman ang sasakyan eh. Siguro kung i-rate ko ng over 10, siguro yung unit nasa between ng 7 or 8 eh. Unang-una, subok na biniyahe to ng Davao hanggang dito sa Cavite, walang issue. Walang major issue like overheat. Sabihin na natin umabot ng 100 yung temp ng water. Pero goods pa rin dahil hindi siya tumirik eh. Kailangan mo lang ipahinga siguro yung makina. Ayun, goods yung travel. Inahon yung matatarik na daan. So overall, goods pa rin talaga. Lumipat ako ng pwesto eh. Gusto ko lang makuha yung pinaka sasakyan. Ayun, yung hangin eh, ang presko sa loob eh. Ang sarap din tumambay sa loob. Kape-kape ka, inom ka ng juice, tubig, soya milk. Ayan, ganyan lang. Siguro sa next vlog itry natin yung itupi lahat to. Yung upuan. Tapos tingnan natin kung gaano kaluwag. Though marami ng video tungkol doon, pero try din natin sa unit natin, 'di ba? Wala namang masama. Ito pala. Nalito rin ako dito dati kasi sanay tayo dito ba, andito yung signal light. Pero ito yung ano sa wiper. Dito yung sa signal light sa kanan. So, mas dalasan mo na lang yung tambay ng kamay mo dito para click-click ka na lang dito ng ganun, no? Tapos ito pala sa cigarette, ano ba tawag sa ganito? Basta dito, sinasalpak. Salpak mo lang ganyan dyan. Goods na yan. Ayan. Ayan. So, ang masasabi ko lang, kung mare-recommend ko ba yung ganitong sasakyan, unang-una, kung may pamilya ka na, check. Kung may anak ka, check. Kung hindi ka naman nagmamadaling magbiyahe, check. Kasi hindi naman ganun kabilis ang minivan. Kung gusto mo mag-travel na hindi siya ganun kasakit sa ulo kasi non-turbo naman tong unit, so sabi nila low ang maintenance nito, so change oil lang, yung mga ganun usual. So far ayan, 8 over 10 pa rin. So ano ba yan lang siguro. At sa next vlog natin hindi na puro negative or yung mga issues. Ang next siguro siguro yung pagpunta na ng sa mechanic, yung sa pag-change oil, sa general check up. Yan na lang muna at sa susunod na lang ulit. Ayos.